At naway pagpalain tayo ng Panginoon sa ating gagawing pag-aaral ngayon. Ang title po natin ay Sapat na Biyaya sa Gitna ng Kakulangan. At ito'y iugnay natin sa pananampalataya, pagtitipid at pagkakaisa sa panahon ng energy emergency. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Hindi ko na ilagay dyan kasama yung isang talata na Revised Tagalog Popular Version. Mga kapatid, lalaktawan muna natin dyan unang Korinto. Isang lesson na, tapos na yung lesson na yun eh. Marahil sa Sunday, kung papahintulutan ng Panginoon, ituturo na natin yung sa huling mga talata ng unang Korinto, chapter 16. Nais lang po natin kasi bigyan muli ng daan ang tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ating lipunan, ng ating bansa, sa gitna ng epekto ng digmaan sa Middle East. Tuloy na natin mga kapatid. Yung unang bahagi ng ating aralin, tatawagin natin itong ang katotohanan ng krisis. Ang buong bansa ay nasa ilalim ng tinatawag na State of National Energy Emergency dahil sa malaking epekto ng digmaan sa Middle East. At bunga nito ay ang paglobo ng presyo ng mga produktong petrolyo at kasunod nun, ang pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang tanong mga kapatid, saan tayo kukuha ng lakas kapag ang ating mga imbakan at bulsa ay nauubos? O kaya mauubos pa lang, alam natin mauubos. Kasi kung mahina ang hanap buhay, lalo na kung mawawala ka ng hanap buhay, mauubos talaga yan. Mga kapatid, sa pagdedeclare ng ating pamahalaan ng State of National Energy Emergency, tila ba yung dilim ng kawalan ng katiyakan ay unti-unting lumalaganap, pumapasok sa ating mga tahanan. Ngunit bago pa man magkaroon ng krisis sa krudo o kuryente sa ating bansa, alam niyo ba na meron ng isang emergency na hinarap ang mga alagad ni Jesus noong huling gabi na kasama niya ang kanyang mga apostol. Sa gitna ng kanilang takot na darating na pag-uusig, sapagkat may warning ang Panginoon sa Kristo na kung ano mararanasan nila. Sa gitna ng mararanasan nila pag-uusig, na nalalaman nila na meron silang na madadanasan ganun, merong kaguluhan, hindi ipinangako ng Panginoon sa Kristo ang isang buhay na walang problema. Sa halip, ibinigay niya sa kanila ang isang tinatawag na, o tawagin nating internal energy. Internal, sa loob, energy, magbibigay sa kanila ng buhay pagkilos, ng kasiglahan, na hindi kayang abutan ng pagtaas ng mga bilihin o kaya ng kakapusan sa mga pangangailangan. Sabi ng Panginoon sa Kristo dito sa John 16:33, sinabi ko ito sa inyo, upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Alam niyo ba mga kapatid ang talatang ito? Kasama to sa tinatawag na marami na farewell discourse. Ibig sabihin yung mga huling pananalita ng Panginoon sa Kristo bago niya iwanan ang kanyang mga apostol. Alam niyo ba nagsimula ito sa chapter 13 pa lang? Ito, chapter 16 na tayo, di ba? At natapos ito sa chapter 17. Diyan din tinukoy ng Panginoon sa Kristo na si Judas ang magkakanulo sa kanya. At yung mga huling pananalita ni Jesus dito ay natapos hanggang chapter 17. Sa mga ito, limang mga kapitulo. Ang dinaanan yan, mahaba, no? Mahaba yung tagubilin ng Panginoon. Yung chapter 17, buong chapter yun yung panalangin na ng Panginoon sa Kristo. Isang kapitulo panalangin yun. So yung kanyang discourse hanggang 16, ito na, malapit na matapos. 16:33. So ang dami na yung sinabi dyan. No? Alam nyo kung bakit? Naganap lahat yan sa upper room, kung tawagin. Kung saan nila ginawa yung hapunan ng Panginoon. Yung kung tawagin natin yung unang Santa Cena. Last Supper.
At doon din ginawa, no, bago magkapunan ng Panginoon, yung hinugasan ni Jesus ang paa ng mga alagad niya. So, itong talata natin ngayon, yung unang talata natin yun, ngayon, kasama yan doon sa main verse natin noong nakaraan. Kung matatandaan ninyo, no? Kasi chapter 16 yan, no? At 13 hanggang 16, hanggang 17 pa nga, may tuturing natin, no? Ito, tingnan nyo. Ito yung talata natin nakaraan, eh. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Yan yung lesson natin noong nakaraan, di ba? Ano ba title yan? Balikan natin. Kapayapaan ng puso sa gitna ng mga digmaan. At ito naman, sapat na biyaya sa gitna ng kakulangan. Yan tayo ngayon, mga kapatid. So, magkakasama yan sa isang tagpo. Doon lang, hindi na sila umalis ng kwarto ng upper room kung tawagin. Pagkatapos ng hapunan ng Panginoon, nagbigay ng mga huling tagubilin ang Panginoon Kristo. At ang tagubilin niya, kasama yung verse natin nakaraan, chapter 14. At dito naman ngayon, mga kapatid, sa 1633, no? Another na yan. Another na binitiwan ng Panginoon Kristo ng mga salita nung panahon na yon. At dito mga kapatid sa 1633, bagamat nung panahon na yon, nasabihin ng Panginoon Kristo ang mga salitang yan, wala naman silang emergency energy crisis. Wala namang gasolina nung araw, mga kapatid, na ginagamit sa mga sasakyan. Iba yung kanilang pamumuhay noon. So, iba yung krisis ng mga apostol. Ibang emergency yun. Yung kanilang haharapin. At yun ay tungkol doon sa makapagdudulot sa kanila ng kabigatihan. At doon ay kailangan nila na patibahin ang kanilang kalooban. Alam ni Jesus na emergency na ang sitwasyon dahil aarestoy na siya ng gabingan. Ilang oras na lang mula nung sabihin niya yan. Ilang oras na lang, papunta sila sa halaman ng Getsemani pagkatapos yan. At doon inarest ng Panginoon, dire-diretso na yan, kinabukasan, pinako na siya sa krus. Ang bilis, no? Mabilis yung pangyayari. Kaya emergency nga. Kinukuha natin dito, mga kapatid, yung aral na iniwan sa kanila ng Panginoon. Dahil dito, mga kapatid, makikita natin na sa halip na isipin ng Panginoon sa Kristo ang kanyang sarili dahil mapupunta na siya sa panganib, ginamit niya yung oras na yon, mga huling sandali yun. Nakapili niya yung mga apostol para aralan, patatagin ang loob ng mga maiiwan niya. Parang ang ating bansa ngayon, mga kapatid. Maraming emergency, maraming problema rin sa buhay kahit wala pa yung mga krudo-krudo na yan. Sa araw-araw ng buhay lang natin, minsan nakaka-encounter tayo ng maraming problema dito sa mundong ito. Totoo yun, maraming problema. Kaya ang katotohanan ng krisis, maraming krisis sa daigdig. No? Parang yung ating bansa ngayon, maraming emergency. Pero ang Panginoon ay hindi tayo iniwang walang katuruan at walang banal na espiritu na aaliw sa atin. Yan din nangako ang Panginoon sa Kristo, chapter 14, na pag alis niya, bababa ang Holy Spirit. At natupad nga yun. O himahin natin to mga kapatid. Itong John 16:33. Tingnan nyo rito mga kapatid. Tungkol sa salita ni Jesus to. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. So dito makita natin mga kapatid, ang sabi nito, sinabi niya, sinalita niya, ibig sabihin, di ba? Ipinangaral niya. Ipinangaral ni Jesus. Bakit? Upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. So, hindi niya nais na yung mga apostol ay mawalan ng kapayapaan. So, ang ginawa ng Panginoon Kristo, nangaral siya. Ibig sabihin, dito natin nakikita mga kapatid, yung salita ng Diyos, kung ano nagiging epekto nito sa mga nananampalataya na nakadinig ng salita ni Kristo, salita ng Diyos. Sapagkat lumalabas, yung sinabi, yung salitang sinabi, yung spoken,
Ibig sabihin, sinalita ng Panginoon Kristo yan para magkaroon ng kapayapaan. Kaya ang salita ng Diyos nakita natin dito ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Para bagang ang salita ng Diyos sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng krisis, ay para siyang nagiging shock absorber sa mga pagsubok na darating. Nakita niyo, no? Kaya mahalaga yung tayo palaging nakikinig ng salita ni Kristo. At sabi pa rito, sa pakikipag-isa sa akin. So, sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Yung pakikipag-isa kay Kristo ay nagpapahiwatig yan, nagtuturo sa atin ng pagkakaroon ng malalim na relasyon kay Kristo. Pakikipag-isa. Hindi lamang pakikipagkaisa, kundi pakikipag-isa. No? Na ang sabi dito, yung kapayapaan ay matatagpuan natin kapag tayo nakinig ng salita ni Kristo sa pakikipag-isa sa Kanya. Ibig sabihin, nananampalataya ka talaga kay Kristo. Kaya mo sinampalataya na ng Kanyang salita. Kaya mga mananampalataya, mga believers, dapat talaga nakikinig tayo ng salita ni Kristo. Kung nais natin ng igang kapayapaan na nagbubunga mula kay Jesus. So, ang tunay na kapayapaan, mga kapatid, hindi hindi matatagpuan sa labas ni Kristo. Hindi natin matatagpuan yan sa bulsa natin, sa gobyerno, o sa mga sitwasyon. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay nasa loob ng Panginoon Kristo. Meron tayong kapayapaan pag meron tayong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya sabi ko, nasa loob ni Kristo. Kung wala tayong pakikipag-ugnayan sa Panginoon Kristo, malabo na magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Kaya ang susi dyan, manampalataya tayo at makinig ng kanyang mga salita. Yung ba, nananampalataya lang, sinasabi lang. Pero ang tunay na nananampalataya, nakikinig ng salita ni Jesus. At ang sabi niya rito, magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito. Na lumalabas dyan, mga kapatid, na hindi natin maiwasan ang tribulation. Kapigatian sa English ay tribulation. Sa mundong ito, meron talagang kapigatian. At sabi rito, magdaranas kayo. Ibig sabihin, hindi natin maiwasan yan, yung kapigatian. Yung salitang kapigatian dito, mga kapatid, sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, ay thlipsis. Ano ibig sabihin thlipsis? Wikang Grego yan. Yan yung katumbas ng kapigatian. Yan kung sa literal, nangangahulugan niya ng pressure. Pressure. In tribulation yan, may pressure. Ibig sabihin, para kang pinipit-pit. Siyempre, pag pinipit mo yung isang bagay, merong pressure, kaya napipit-pit yun. Hindi naman literal yan. Nilalarawan lang nito, mga kapatid, yung mabigat na timbang, mabigat na pasanin, heavyweight, na nagpapahirap sa tao. Kaya mga kapatid, hindi tayo binigyan ni Jesus ng huwad na pag-asa o false hope. Tahasan niyang sinabi na ang buhay sa mundong ito may kasamang hirap, krisis. Kung tawagin natin sa lesson natin, emergency. Diba? Pag may emergency, di ba, may critical May kinakailangan kumilos agad tayo sapagkat pag hindi tayo kumilos, mapapahamak. May mapapahamak. Diba ganun ang emergency? Kaya krisis, di ba? Bahagi ito, mga kapatid, ng realidad ng buhay natin dito sa mundo. Magdaranas tayo ng kapigatian sa mundong ito. Pero anong sabi niya? Anong aral niya? Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. So, tibayan natin ang ating loob. Ibig sabihin, lakasan ninyo ang inyong loob. Sabi nga sa English, but be of good cheer. No? Sa ibang translation ng Biblia at English, take heart. So ito, mga kapatid, ay isang command. Isang utos to. Hindi na mong kayan. Sabi, sino ang sinasabihan ng lakasan ninyong loob niyo? Mga kausap ni Kristo, mga apostol. Ibig sabihin, ang katatagan ay nanggagaling sa sariling desisyon ng mga apostol. Natin. Na kailangan magtiwala tayo dahil may
malakas tayong kakampi. Ito'y pagpili na huwag tayong sumuko sa gitna ng pressure, ng kapigatian, ng tribulation. Hindi tayo matutulungan ng Diyos na wala tayong gagawing pagtanggap, pagdi-decide na maging matatag o hindi tayo magdidesisyon na maging matatag. Parang yung lesson din natin nung nakaraan linggo. No? Ano pipiliin mo? Ikaw ang pipili, tayong pipili. Matatakot ka ba o magtitiwala? So, ang unang hakbang, nasa atin. Huwag tayong matakot. Dito naman, ang unang hakbang, tiwayan natin ang ating loob. At kapag nagkaganon, nagdesisyon tayo, natitibayan natin ang loob natin, tutulungan tayo ng Panginoon. Pero paano ka titibay yung loob mo? Kung kakaunti ang alam mo tungkol sa Panginoon dahil hindi ka nag-aaral masyado ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga, paulit-ulit tayo. Mahalaga ang tayo palaging nakikinig ng salita ng Diyos. Sapagkat yan ang magpapadevelop ng ating katibayan ng kalooban at ng pananalig. So tuloy pa natin, ang sabi niya, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ito ang pinakamahalagang bahagi dito, mga kapatid. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng tagumpay, tapos na. At ang epekto ng tagumpay ay nagpapatuloy. Habang buhay yan. Forever, ika nga. Dinaig niya ang kasalanan, ang takot at ang kamatayan. Yun yung nasa sanlibutan. Tinalo ng Panginoon sa Kristo. Naging tagumpay ang Panginoon sa Kristo. So, hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Tapos na nagtagumpay na si Jesus. At tayo meron ng pakikipag-isa sa Kanya. Kaya instruction niya, kahit magdaranas tayo na sa mundong ito ng mga kapigatian, tibayan daw natin ang ating kalooban dahil napagtagumpayan na niya ang sanlibutan. Makita niyo, no? Lumalaban tayo. Hindi para magtagumpay, kundi tayo ay lumalaban mula sa tagumpay na dala-dala ng Panginoon sa Kristo, na ginawa ng Panginoon. Dahil ang ating leader, dinaig ang mundo, ang lahat ng krisis na nararanasan natin sa mundong ito, pati yung kasalukuyang krisis ng energy, ay nasa ilalim ng paanan ni Jesus. Ngayon mga kapatid, tingnan natin ang ating bansa. May kapigatian. Sa Greek word, di ba? Alala ko lang sa inyo, meron tayong lipsis o pressure mula sa epekto ng digmaan. At dahil dyan, nagdeklara ang gobyerno ng State of National Energy Emergency. Bakit ba nagdedeklara ng ganon? Kasi sa batas, mga kapatid, hindi ka agad-agad makapag-release ng pondo para makatulong. Hindi agad makakakilos ang gobyerno dahil kinakailangan may mga protocol, procedure yan na dapat sundin, mga standard operating procedure. Lahat ng yan masu-shortcut, mga kapatid. Mapapabilis. Gaya ng bidding, wala ng bidding. Sapagkat emergency na nga O kaya maraming pwedeng i-bypass na mga patakaran. Dahil emergency na nga. So ganun yun, mga kapatid. Mabilis ang pagkilos ng gobyerno mula executive mula sa national government hanggang sa local government. Makakakilos ang lahat. Sapagkat kasama sa budget yun na hindi pwedeng galawin yung nakalaan na budget para sa mga emergency. Kinakailangan may deklarasyon muna ang kinaukulang opisyal ng gobyerno. Pag national, natural, presidente. Pag local, yung mga mayor o mga konseho, dinideclare mo na yon. Kaya mga kapatid, no, meron tayong State of National Energy Emergency sapagkat mayroong crisis kasi talaga. Pero mga kapatid, tandaan natin ang crisis na ito ay bahagi lamang ng sanlibutan na dinaig na ni Jesus. Kapag siya napagtagumpayan ko na ang sanlibutan, lahat na nandito sa sanlibutan, tagumpay na yan. Nasa paanan na ni Jesus yan. Kaya kung tayo ay nasa pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo, dahil tayo nananampalataya sa Kanya, ang kapayapaan natin ay hindi mauubos.
Kahit pa maubos ang supply ng langis. Ang emergency, mga kapatid, ay sa labas lamang yan at pansamantala. Pero ang victory o tagumpay ni Kristo sa loob natin ay permanente. Maaaring magmahal ang presyo ng gasolina, pero ang kapayapaan galing sa Kanya ay libre at hindi nauubos. Kaya naman kahit tayo ay pitpitin, no? Pitpitin yung tripsis, na kung tawagin sa wikang Grego, yung katumbas ng kapigatian, kahit pitpitin tayo ng pitpitin, ng hirap ng buhay ngayon, hindi tayo madudurog, mga kapatid. Dahil ang kasama natin ay ang siyang dumaig ng sanlibutan. So yun po, mga kapatid, yung unang bahagi na talagang ang katotohanan, meron talagang krisis at ang krisis, mga kapatid, ay hindi natin maiiwasan na maranasan habang nandito tayo sa mundo. Pero pinag-uusapan natin yung energy crisis, energy emergency, di ba? Hindi lang naman yan ang krisis eh. Nagkataon yan kasi ang napapanahon na dapat natin pag-usapan. Susunod na bahagi ng ating lesson, may kaugnayan din dito, mga kapatid. Doon sa title natin na Sapat na Biyaya sa Gitna ng Kakulangan. No? Ito, mga kapatid. Ang puso ng isang katiwala, stewardship. Anong kaugnayan yan? Makikita nyo mamaya kung anong kaugnayan yan para marating natin yung kalagayan ng sapat na biyaya sa gitna ng kakulangan. Ano ba ang ibig sabihin ng katiwala? Ang puso ng isang katiwala. Kasama ba tayo dyan? Kasama tayo. Sapagkat tayo, mga kapatid, ay katiwala ng Diyos. Maraming talata sa Biblia. At ang iba'y magagamit natin dito maya-maya na nagpapakita na tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ano ibig sabihin ng katiwala? Sa English yan, steward. Steward. Kaya nga, stewardship, yung pagiging katiwala natin. Ang isang katiwala, pag sinabing katiwala, ay hindi ikaw ang tunay na may-ari, kundi isang tagapangasiwa lamang, manager lamang, nagmamanage ng hindi naman iyo. Siya ay pinagkatiwalaan ng isang amo upang ingatan, gamitin at pamahalaan ang mga bagay na hindi kanya. Pero siya ay merong pananagutan sa lahat ng mga ipinagkatiwala sa kanya. Ganon din tayo, mga kapatid. Tinawag tayo mga katiwala ng Diyos. Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang buhay natin, ang oras natin, ang talento natin, pati ang mga pagpapala na nasa atin, anuman meron tayo, mga kapatid, hindi talaga atin ang mga yan. Tanggapin yan, yan ang aral ng Biblia. At walang pastor at tumututol yan kahit nagtuturo na maling aral. Kahit yung mga bulang pastor. Pare-pareho, standard yan, mga kapatid. Yan ang biblical truth, na general truth, na tayo ay mga katiwala. No? Hindi talaga tayo ang may-ari ng ating mga ari-arian. Kahit nakatitulo pa sa iyo yan. Lahat ay pag-aari ng Diyos. At tayo ay pinagkatiwalaan lamang. Tandaan yan, mga kapatid. Kaya bilang mga katiwala, hindi sapat na gamitin lang natin kung ano meron tayo, kung ayon lang sa gusto natin. Dapat ay sinusunod natin ang Panginoon Diyos, ang kalooban ng Diyos. Tayo ay may pananagutan na gamitin ang lahat para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Sa madaling salita, mga kapatid, ang isang katiwala ay taong mapagkakatiwalaan. Kaya, katiwala. Nagtitiwala sa iyo, di ba? Tapat ka, responsable ka, at handang managot sa Diyos sa lahat ng ipinagkatiwala sa Kanya. O, pag-aralan po natin ito, mga kapatid. Ang unang punto natin sa aspeto ng pagiging katiwala natin, ito po yun. Unang-una, ang pinagmulan ng ating tungkulin. No? Noong panahon pa, mga kapatid, ng creation, nung nilikha ng Diyos si Eva at Adan, no? Noong panahon pa to, ay pinakikita na ang konsepto ng pagiging katiwala. Tingnan nyo. Ang unang naging katiwala ng Diyos, si Eva at si Adan. Bakit? Ito sabi rito, sila'y binasbasan. Genesis chapter 1 yan. Ibig sabihin, creation chapter. Sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ito.
o supilin ninyo ito. Magkakaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So ito mga kapatid, dito itinatag ang unang konsepto ng katiwala. Ang mundo at ang lahat ng kasama energy yan. Saan ba nanggagaling energy? Sa mundo. No? Ay ipinagkatiwala ng Diyos sa tao upang pamahalaan, alagaan, at hindi abusuhin. Hindi lang po mga kapatid yung mga sinasabi diyan na magkakaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa bawat bagay na may buhay. Hindi lang yan. Kundi kasama na rin mga kapatid, yung lupa, yung earth mismo, yung hindi humihinga. No? Hindi humihinga, gaya ng mga lupain, di ba? Karagatan. Hindi lang mga hayop. Bakit? Paano natin napatunayan yan? Ito, sabi, pansinin niyo. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Supilin. Fill the earth and subdue it. Pag sinabing fill the earth and subdue it, kayo mamamahala dyan. Yung subdue it, mga kapatid. Yung supilin ninyo. Kayo ang may pananagutan dyan. Kayo rin ang may authority dyan. Kayo ang mamamahala dyan. Yun po yun, mga kapatid. No? Sabi pa nga rito, no? Sa Revised Tagalog Popular Version, yung magaang na Tagalog, yun din talatang yun. At sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Ito mga kapatid, at kayo ang mamamahala nito, buong daigdig, kayo mamamahala. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga tubig, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So hindi lang mga living things, kundi mamamahala ng buong daigdig. Kaya ang pagkontrol sa ating paggamit ng kuryente, gasolina, no? Ay isang anyo ng pagsupil yan. Nagmamanage ka eh. Pag sinabing supil, talaga kukontrolin mo yan. Di ba? Hindi tayo magiging sanhi ng pagkasira na mundong ipinagkatiwala sa atin. Imagine nyo yan, sabihin nyo, lilipas din ang daigdig. Pero yan nga eh. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na isalaulain natin ang mundong environment natin, di ba? Ang matalinong katiwala hindi lang nag-aalaga ng alagang aso, ng mga hayop o halaman. Nag-aalaga rin siya ng yaman na nagpapaandar ng ating lipunan. Kaya isipin niyo, pag hindi ginampanan ng tao yan, yung mamanage niya yung lupain niya, wala mangyayari sa ating gutom. Mamamatay tayo lahat sa gutom. At nakita niyo naman, nung babuhin ng mga illegal loggers ang kabundukan ng mga troso, mga kapunuan natin, ano nangyari? Unting ulan, baha, at disaster ang inaabot ng baha. Naputol na yung mga, putol yung mga mayayaman na loggers. Nakita nyo, no? Pinsala abutin natin. Kaya mga kapatid, dapat tayo bilang mga steward, mga pinagkatiwalaan lamang, alagaan din natin ang ating paligid. Isa pang punto, isa pang aspeto ng pagiging katiwala, ang inaasahan sa isang katiwala. Ito ina-expect sa atin mga kapatid. Ano inaasahan ng Panginoon sa atin bilang katiwala? Ito, at sabi nito, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpuang tapat. So, kailangan matagpuan tayong tapat. No? Ano yung tapat? Found faithful. No? Ito'y direktang utos to. Ang pangunahing sukat ng isang Kristiyano bilang katiwala ay ang kanyang katapatan sa lahat ng mga bagay. Kasama dyan yung katapatan sa paggamit ng pera, oras, at mga likas na yaman, gaya ng langis at kuryente, na ipinahiram lamang sa atin ng Diyos yan. Hindi naman tayo may-ari niya, pati yung pera mo. Kaya pag winaldas mo yung salapi mo, ano mangyayari sa'yo? Mapapariwara ka rin, kapatid. Pag inulugmok mo ang sarili mo sa masyadong kalayawan dahil marami kang pera, mapapariwara pati kaluluwa mo. Kaya ganun nangyayari. Dahil naasahan sa atin, maging tapat tayo. Ano pa? Yung mga kaloob na nasa atin. Madalas natin gamitin to. Ipaglingkod.
Yung mga tinanggap nating kaloob mula sa Diyos. Ano yung mga kaloob? Kung ano yung meron sa atin. Magagandang katangian natin. Yan yung mga kaloob yan eh. Lahat ng magagandang bagay na nasa atin. Lahat ng na sa paningin ng tao ay maganda. At sa sukatan ng Diyos ay maganda. Galing lahat sa Diyos yan. Kasama pera dyan. Kasama ang ari-arian. Kasama ang energy dyan, mga kapatid. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Sabi rito, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Ano daw sabi rito? Ipaglingkod ang tinanggap na kaloob. Ipaglingkod ito sa isa't isa. Dito pinapaalala sa atin ng anumang meron nga tayo, anumang resources yan, na meron tayo material man o spiritual, mga kapatid. Sabagat spiritual, yung mga kaloob din yan. Ay hindi para sa sarili natin na pakinabang lamang. Lalong hindi para sa luho natin. Hindi para sa sarili natin yan. Kundi para sa paglilingkod sa kapwa. Lalo na sa panahon ng emergency. Energy emergency. Nagkakagipitan na. Nag-ano ka pa rin. Nagwawaldas ka pa rin. Di ba? At sabi nito, ipaglingkod daw to. Nagigipit na nasa paligid mo. Hindi mo pa rin ipinaglilingkod kung ano yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Sinusolo mo yan. Hindi mo dapat ganun, mga kapatid. Ganyan ang paglilingkod na hinahanap sa atin ng Diyos. Ipaglingkod ito sa isa't isa. Bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. So nakakita niyo, no? Ano pa? Yung bilang katiwala, ano pa isang aspeto na dapat nasa atin? Ito po mga kapatid, ang pagkilala sa tunay na may-ari. Yan ang pundasyon mga kapatid. Tingnan nyo mga kapatid, pundasyon to. Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito. Ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Kanino daw? Sino daw may-ari ng lupa? At pati yung mga naninirahan dito, ang Panginoon. Yung lupa dyan, ano yan? Earth. Buong mundo yan mga kapatid. Ang lupa ay sa Panginoon. Pati lahat. Lahat na nandito. Kaya, kung meron man tayong ari-arian, huwag tayo masyado mayabang. O wala na masyado, huwag tayo mayabang. Di ba? Kaya, na-acquire natin kung ano man meron tayong yaman. Dahil sa Panginoon yan, ipinagkatiwala sa atin. Dahil siya pa rin ang may-ari ng lahat ng mga bagay na yan. Yan ang pundasyon ng pagiging katiwala. Hindi tayo ang may-ari, kaya nga katiwala. Ang Diyos ang may-ari ng lahat. Tayo ay mga tagapamahala lamang. Kaya naman ang pag-aaksaya, i-relate natin sa sitwasyon. Ang pag-aaksaya sa gitna ng crisis. Ngayong merong energy emergency. Ang pag-aaksaya, lumalabas wala tayong galang sa tunay na may-ari. Inaaksaya mo, hindi naman ikaw may-ari niyan. Okay, nagbabayad ka ng kuryente. Nagbabayad ka ng gasolina. May pera ka. Pero huwag mo aksayin yan. Hindi binigay siya ng Diyos yan para waldasin lang. Kundi ipaglingkod mo. May sobra ka pala, ipaglingkod mo. Ganun yan mga kapatid. At ang huling aspeto na ating pagkikatiwala ng Diyos, eto mga kapatid, ang matalinong pagpaplano. Manager ka eh, magplano ka, ayusin mo, management mo, ng bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Tingnan niyo mga kapatid. At sinabi ng Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala na pagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang mga alipin upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon? Tingnan niyo ito mga kapatid. Ano ba ang konteksto nito? Hindi natin binasa lahat ng talata, pero ang context nito mga kapatid, bago tayo lumalim sa talakayan, tingnan muna natin yung pinagmulan ng mga salitang ito ng ating Panginoong Sus. Ang talatang ito mga kapatid ay bahagi ng talinghaga na kinuwento ng Panginoong Kristo tungkol sa pagiging watchful o yung pagbabantay natin, maging alisto tayo. Sa panahong yun mga kapatid, dito sa kwento, ang isang katiwala ay binibigyan ng malaking tiwala na pamahalaan yung mga ari-arian ng mga ari-arian ng may-ari, ng amo niya, at mga tauhan
alagaan niya habang wala ang kanyang amo. So, ang tanong ng Panginoon, sino nga ba ang tapat na matalinong katiwala? Tapat at matalinong katiwala. So, hindi lamang tanong ng kakayahan yan. Tanong ng karakter yan. Okay, matalino ka, katiwala, pero tapat ka ba? Katapatan kailangan ng karakter yan pag sinabing katapatan. Yung talino, maaaring maging matalino ka, pero masama ka naman. Hindi ka naman tapat. So, hindi puro utak lang. No? Kundi, nandun ang karakter, pagiging tapat. Yung sukatan ng pagiging matalino, wala doon sa dami ng hawak niya. Wala doon sa dami ng kanyang supply na hawak. Kundi sa kung paano niya ito binabahagi sa tamang panahon. Pagbabahagi yan sa tamang panahon, mga kapatid. Dahil kung titingnan nga natin, tingnan yun. No? Upang sila'y bigyan ng kanilang bahaging pagkain sa tamang panahon. Yung hinahanap na tapat na tapat na katiwala, matalino, binili ng Panginoon. No? Ibinili ng Panginoon yung kanyang mga alipin sa kanya. Para maalagaan yung mga alipin ng Panginoon sa tamang panahon. So yung mga kapatid, sa ating sitwasyon, sa ating sitwasyon ng pagkain ito, ay ang ating mga limitadong resources. Yung pagkain na binabanggit yan, i-relate natin yan sa limited resources na available sa atin, na pinahawak sa atin. Yung matalinong pagpaplano ay yung pagtitipid, di ba? At tamang paggamit ng, halimbawa, ng kuryente para matiyak na may sapat para sa lahat. Hindi para sa ilang. Para sa kinabukasan din. Sa madaling salita, mga kapatid, ang ating pagtitipid sa kuryente ay hindi lamang dahil natatakot tayo na mataas ang bill. May pera ka naman, kaya mo bayaran, kaya tumaas yan. Hindi yun. Kundi dahil ito, mga kapatid, ay pagpapakita ng ating pagiging tapat at matalinong katiwala sa harap ng Diyos. Isipin nyo kung lahat ng mayayaman magwawaldas ng paggamit ng kuryente kung may pambayad sila. Ano mangyayari sa bansa natin? Na kinakabos na nga. Di ba nagtitipid na nga? Sa paggamit ng gasolina. Yung kuryente, galing din sa gasolina yan. Sa petrolyo rin, nagpapatakbo niyan. Mauubos lahat yan, mabilisan. So, tipid-tipid tayo, mga kapatid. At ang pagtitipid, mga kapatid, ay isang katangian yan o kaya, yan yung nasa puso ng isang katiwala. Katangian ng isang mapagkakatiwalaang katiwala. Okay, mga kapatid. Yung susunod na bahagi ng ating aralin, ito. Practical application to, mga kapatid. Paano natin i-apply yan sa buhay natin ngayon? Yung energy emergency natin ngayon. Hindi lamang usaping gobyerno yan. Bilang mga Kristiyano, di ba? Ay tinawag na maging tapat na katiwala. Hindi sa atin na mundong ito. Yung mga nadaanan natin. Ipinahiram lamang, pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin yan. Ang Diyos pa rin na may-ari ng lahat. Kaya sa bawat switch ng ilaw na pinapatay natin para makatipid, sa bawat sentimo na iniingatan natin, tinutupad natin ang ating banal na tungkulin bilang mga katiwala ng Diyos. Hindi tayo nagwawaldas, hindi tayo nag-aaksaya sa mga material na bagay. Hindi man dahil materialistic tayo. Pero imagine mo naman yun, yung walang kakwenta-kwentang paggastos. Di ba? Kakain kayo, no? Kakain kayong pamilya, punong-puno yung lamesa, sobra-sobrang kinakain ninyo. Tapos na itatapon lang, mapapanis lang. Hindi ka ba nanginayang doon? Sabi mo, binayaran mo naman, may pera ka. Sabi, mag-isip-isip ka, kapatid. Huwag ka mag-aaksaya ng pagkain. Ilang bibig pa makakain yan. Kung pamigay mo yan bago mapanis. Alam nyo, minsan, may sobra tayong pagkain. Usapan nga namin dito, kung talagang wala ng planong kumain dyan sa mga tira na yan, huwag na nating hintayin na mabulok pa yan sa refrigerator. Pagkatapos natin kumain, pamigay na yan. Kasi mapapanis lang yan .
aksaya. Samantala maraming kapitbahay. Kapos sa pangangailangan, maging sa literal na pagkain, kapos. Ganun yun mga kapatid. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga ari-arian na medyo masagana tayo kaysa sa iba. I-share natin yan. No? Tingnan niyo mga kapatid, mga aplikasyon. Magtipid tayo. Hindi dahil sa materyoso tayo. No? Sa panahon ng energy emergency, ang pagtitipid ay hindi lang pagtitipid sa pera, kundi paggalang yan sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Kaya ka nagtitipid dahil may respeto ka sa Diyos eh. Tingnan nyo, katulad ng nangyari. Alam niyo ba ang Panginoon Kristo ayaw niya may maaksaya na pagkain. Materyoso ba yung Panginoon? Hindi naman eh. Natatandaan niyo mga kapatid nung nangyari sa Panginoon Kristo? Nagpakain siya ng 5,000, ng 5,000. Tingnan niyo ang nangyari. Sumobra yung kanilang pagkain. Nang sila'y mabusog, ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tipunin ninyo ang mga pinagputol-putol na lumabis. Sobra yung pagkain. Upang walang anumang masayang. Si Kristo, sipin nga ninyo. At matapos yung himala ng pagpapakain ng 5,000, pinag-uutos ng Panginoon Kristo, kailangan walang masayang dyan. Ipunin niyo yan. Kung yung Panginoon na nga, kaya niya mag-produce yan. Di ba na-produce lang niya yan? Galing sa ilang pirasong isda at saka tinapay. Nakapagpakain siya na may higit 5,000 yan dahil hindi pa binilang lalaki at babae dyan. Ay mga bata pala. Puro lalaki lang binilang. Actually, may higit 5,000 yan mga kapatid. Siya na nga kaya niyang kuha ng tinapay at saka isda out of nothing. Pero sabi niya, tipunin niyo yung mga natira para walang anumang masayang. Hindi masama na magtipid. Hindi masama na wag mag-aksaya. Huwag nga mag-aksaya. Pagkain niya, no? Katulad ng kinukwento ko sa inyo. Pag may tira kang pagkain, huwag mo na hintayin yung bukas. Ngayon na. Baka kabubukas mo, inisip mo, makakain mo pa. Hindi ba na-experience yun? Minsan, katitipid mo. Ayaw mo ipamigay. At the end of the day, tatapon mo rin pala sa basura. May mga ganun. Excuse me. So yun po mga kapatid. Yung pagtitipid sa kuryente at krudo, gawaing makadiyos yan mga kapatid. So yun po. Ang susunod na aplikasyon natin ay ang practical application to. Pagtitiwala sa higit na pinagkukunan. Sino yung higit na pinagkukunan? Ang Diyos. Divine provider. Ang langis ay nauubos at ang presyo ay nababago-bago. Ngunit ang supply ng Panginoon Diyos ay hindi nagkukulang. Sabi nga rito mga kapatid, at pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. So yung ating source mga kapatid ay hindi ang gasolinahan, hindi rin ang gobyerno, kundi ang Panginoon. Siya nagbibigay ng mga resources natin at siya rin ang magbibigay sa atin ng karunungan kung paano natin pagkakasyahin kung ano man meron tayo. Pero dito mga kapatid, yung talatang ito, popular na popular ito. Lalo na English version na, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Alam niyo mga kapatid, marami nakiklaim nito kahit hindi naman aktibo sa pananampalataya. O yung ibig ko sabihin wala naman pakialam sa pananampalataya, hindi nga dumadalo sa pagtitipon. At yung iba nga, hindi naman talaga nag-aaral sa salita ng Diyos. Pero itong, alam niyo, may mga special talata na paborito nila. Katulad nito, kiniklaim nila. Kasi lumalabas talaga dyan, talagang pupuniin ng Diyos. Kung ano man ang kailangan natin. Kailangan natin, hindi yung luho. Kailangan natin. Ibig sabihin, hindi tayo pababayaan ng Diyos sa mga material na pangangailangan natin. Pero ang tanong, mga kapatid, ano ba ang kontekst nito? Pwede ba i-claim yan ng lahat ng mga tao? Kahit hindi ka dumadalo sa pagtitipon at wala kang pakialam sa gawain ng Panginoon? Hindi po. Sapagkat ito'y sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na tumutulong sa kanya
sa pangangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga financial at material support sa Kanya. Tingnan niyo mga kapatid. Kunin natin ang context nito bago dumating yung talatang yan. Pag-aralan natin yung mga naunang talata. At doon ay makikita natin yung konteksto ng giver, ng mga nagbibigay. Sa Filipos 4:15 hanggang 18, ito po ating mababasa. At kayong mga taga-Filipos, nalalaman naman ninyo na nang pasimula ng Ebanghelyo, nang ako'y umalis sa Macedonia, wala ni isang iglesia na nakipagkaisa sa akin sa pagbibigay at pagtanggap, kundi kayo lang. Yung termino na pagbibigay at pagtanggap, giving and receiving, involved dyan yung abulo yan. Partikular yan sa pagtulong, sa pagbibigay ng salapi, para makatanggap naman yung iba. Eh sabi dito, yung sa mga taga-Macedonia, yung Filipos lamang, ang siyang naging masipag, nakipagkaisa sa kanya sa pagbibigay at pagtanggap. Tuloy natin. Sapagkat kahit ako'y nasa Thessalonica, ay nagpapadala kayong minsan at muli para sa aking kailangan. So, ganun pala yung mga taga-Pilipos. Kahit nasa ibang lugar na, si Pablo, gaya nung nasa Thessalonica na siya, ay hindi nila nakakalimutan na magpadala kay Pablo. At hindi lang isang beses yan. Minsan at muli. Once and again. For my necessities. Ibig sabihin, yung mga material na pangangailangan ni Pablo, sinusuportahan nila si Pablo. No? At ang sabi rito, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumarami para sa inyo. Ibig sabihin, nababanggit ni Pablo yung kanilang pagbibigay kay Pablo, hindi dahil naghahanap siya ng mga regalo. Hindi naman yun ang focus niya. Ang focus niya ay hinahanap ko ang bunga na dumarami sa inyo. Ibig sabihin, ang gusto makita ni Pablo ay yung resulta o bunga ng kanilang pananampalataya. At siyempre, ang isa sa mga bunga ng pananampalataya, kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa mabuting balita, eh tinutulungan mo, tumutulong ka sa gawain ng Panginoon. Sinusuportahan mo yung mga kapatid na nagtatrabaho para palaganapin ang salita ng Diyos. So, something like that, actually, financial at material support to para kay Pablo na galing sa mga taga-Pilipos. Tuloy po natin. Ngunit meron ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa ay tumanggap kay Epaprodito na mga bagay na galing sa inyo na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Mga kapatid, tinawag ni Pablo yung mga ibinibigay ng mga taga-Pilipos sa kanya, mga material na binibigay pansuporta sa kanya. Tinawag ni Pablo yun na handog na mabangong samyo, isang handog na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dito nakikita natin mga kapatid, kapag tayo ay tumutulong sa gawain ng Panginoon, nagbibigay para sa gawain ng Panginoon, katumbas yun na tayo ay nag-aalay ng handog sa Diyos. Pagsambayan, mga kapatid. At pagkatapos masabi ni Pablo yan, ay pumasok na nga yung Filipos 4:19. Yung pinag-uusapan natin na magandang talata na nagbibigay sa atin ng pangako na pupunuan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. Nakita niyo yung context niya, no? So kapag ikaw ay hindi tumutulong sa gawain ng Panginoon, huwag mong i-claim yan. Ang may karapatan na mag-claim dyan ay ang mga kapatid, mga tao na tumutulong sa gawain ng Panginoon. Nagbibigay, sa madaling salita, para umusad ang gawain ng Panginoon. So mga kapatid, maaaring ang iba sa atin ay mag-isip na matakot kung magbibigay o tutulong dahil sa energy emergency na to. Baka isipin nila, paano naman yung pamilya ko? Baka maubusan ako. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi mo kayang daigin ng Diyos sa pagbibigay. Sabi nga, you cannot outgive God. Hindi mo kayang daigin ang Diyos sa pagbibigay. Kapag naging tapat tayo sa maliit na meron tayo mga kapatid,
para sa kanyang kaharian. Hihigitan ng Diyos ang kanyang sapat na supply. At ang talata 19, mga kapatid, ay nakita natin ay consequence. Ibig sabihin, bunga, resulta ng mga naunang talata dyan, mula 15 hanggang 18. Para bagang sinasabi lang ni Pablo rito, kung sa-summarize natin yan, sa sarili nating mga salita, yung konteksto niyan, dahil ibinigay ninyo ang inyong resources para sa gawain ng Diyos, kahit kayo mismo ay hindi naman mayaman, ang Diyos naman ang magsisigurong hindi kayo mauubusan. Nakita nyo na napakagandang pangako yan. At tandaan natin, mga kapatid, hindi luho ang bibigay ng Diyos, kundi bawat kailangan. Yung need natin. Iba yung want. Iba yung need. Hindi lahat ng want natin kuminsan ay need natin. Yung kailangan natin. Parang ano yan, sinabi ng Panginoon sa Kristo. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. So katulad din sa Pilipos, no? Hindi naman ano yan, hindi yung tinutukoy diyan, yung hindi yung wants, kundi mga pangangailangan, mga basic needs yan, mga kapatid. So ang provision ng Diyos, mga kapatid, ay nakaangkla, nakatali sa ating katapatan sa Kanya. So ganun po, mga kapatid. So next ay dumako tayo sa ikatlong aplikasyon ng ating aralin. Ang bayanihan. Pagpasan sa pasanin na iba. Meron bang bayanihan? Kala ko sa Pilipinas lang yan. Hindi po. Ang ibig sabihin natin dyan, pagpasan nga sa pasanin ng iba. Di ba ganun ang bayanihan literal na naimbento sa kultura ng mga Pilipino? Maganda ho yun eh. Pero sabi rito, mga kapatid, basahin po natin. Bakit natin nasabing bayanihan? Dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. So, sabi dyan, paano natin matutupad ang kautusan ni Kristo? Sabi, sa pamamagitan ng pagdadala ng pasanin, ng mga pasanin, no? Ng isa't isa. Ano ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung pasanin na ginamit dito ni Pablo sa pagkakasulat niya sa wikang Grego ay baros. Ang ibig sabihin ng baros, mga kapatid, dito ay isang mabigat na timbang, pasanin nga, mabigat yan. Dusa, maraming problema na sobra-sobra para sa isang tao. Parang ano yan, mga kapatid, sa literal, isipin natin na may isang malaking troso. No? Mahirap buhatin ng isang tao yun na hindi ka maaksidente. O, dyan na, ano yan, mga kapatid, no? Parang ganon, yung pasanin. Mabigat, hindi kaya ng isang tao. Kaya sabi, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa. Magtulungan daw tayo. Kaya mga kapatid, ito yung pagkakataon na ang isang kapatid, kapag dumaranas na matinding trahedya, sakit o krisis sa pananampalataya, dito pumapasok ang kautusan ni Kristo kapag ating dinadala ang pasanin ng isa't isa. Tinutulungan natin silang buhatin yung bigat para sa kanilang pasanin, no? Dahil bigat na bigat sila, tinutulungan natin sila para hindi sila mabuwal. Ngayon, iisipin natin, baka isipin natin na ang pagtutulungan sa ilalim ng verse na yan, no? Para lamang sa atin sa loob ng church, para sa magkakapatid lang ba yan sa pananampalataya? Paano kung hindi mo kapatid? Paano kung hindi mananampalataya? Sabihin na natin. Alam niyo, sa panahon ng krisis, sa energy, ang pasanin ng ating kapitbahay na hindi mananampalataya, pasanin na rin natin. Dahil kung titingnan natin, mga kapatid, kapag nakita natin yung ganun daw natin tutuparin ang kautusan ni Kristo, sabi diyan, di ba? Gayon. Sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Ano ba kautusan ni Kristo? Ano ba pangunahing utos sa kautusan, mga kapatid? Di ba bukod sa ibigin ng Panginoon Diyos ng buong puso't buong kaluluwa? Yung sumunod doon, yung katulad daw noon, ay ibigin mo ang kapwa mo na gaya ng pag-ibig mo sa sarili. Pag sinabing kapwa, mananampalataya lang ba? Hindi mo. Lahat ng tao. Tao, kapwa, tao. Kapitbahay, di ba? Sa literal. Pero hindi naman kapitbahay lang ang kapwa natin, di ba? So, pag tumulong tayo, ibig sabihin, mga kapatid,
ay inibig natin ang ating kapwa. Natupad natin ang utos ng Panginoon sa Kristo. So yun mga kapatid, no? Huwag nating limitahan ang ating malasakit sa panahon ng state of emergency, ng energy. Sa pagkakataon na para sa mga kapatid lang, hindi universal na malasakit yan. Isipin nyo kapag nakita ng mga hindi mananampalataya na ito pa ng mga anak ng Diyos, handang tumulong na walang pinipili, doon nila makikita ang tunay na liwanag ni Jesus. Di ba? Yung pagtupad yan, hindi mo naman kailangan maging doktor ka, maging bank account, malaki ang laman ng pera mo. Kailangan dito yung mata na nakakakita ng hirap ng iba. Yung pusong handang kumilos. Sa panahon ito ng energy, emergency, huwag nating itanong kung ano magagawa sa atin ng gobyerno. Ang itanong natin sino ba ang kapitbahay natin na maaari natin tulungan? Kahit papaano na pumasan ng kanyang mabigat na dalahin. Sa ganung paraan mga kapatid, magliliwanag ang ebanghelyo. Kahit pa magkaroon ng blackout sa buong bansa. Sa pagtupad natin ng utos niya, meron lang tayong tagubilin, mga kapatid. Ano tagubilin natin dyan? Huwag naman tayong pauto. Ano yung pauto? Paloko. Mag-ingat din naman tayo sa pagtulong. Ayan sa mga drawing dyan. May mga mapagsamantala kasi. Talagang puro ayuda na lang hinihintay. Kahit walang pandemic, kahit walang crisis, ganyan. Dahil ang gusto, libre lahat. Mga kapatid, sa ating pagpasa ng bansa rin na iba, kailangan din natin maging marunong. Ang pagtulong ay hindi pagpapauto. Kung ang ating pagbibigay ay nagiging dahilan na para ang isang tao ay maging tamad o mapagsamantala, hindi na tayo nakakatulong sa kanyang paglago. Tandaan natin, ang resources natin, katiwala tayo, galing sa Diyos yan, hindi tayo may-ari niyan. Pananagutan natin sa Kanya kung saan ito mapupunta. Tumulong tayo na may malinis na puso, pero tumulong din tayo na may bukas ang mata. Diba? Para hindi tayo madaya, hindi tayo mauto. So, sabi nga rito mga kapatid, tayo mga Kristiyano, talagang dapat magpakababa tayo, maging mainhin tayo, maging maamo tayo. Pero sabi ng Panginoon sa Mateo 10:16, ngayon, sinusugo ko kayong tulad ng mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Imagine niyo yung tupa, susuguin sa gitna ng mga asong gubat. Yung tupa, paboritong pagkain yan ng mga asong gubat. Wolves, di ba? Kaya ang bilin sa atin, kaya maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at maamong gaya ng mga kalapati. Ahas, matalino, maliksi. Maging ganun daw tayo. Hindi man literal yun. Pero wag natin gagayahin yung bagsik ng ahas na makamandag, pumapatay. Hindi. Yung angas ng ahas, wag natin tutularan, kundi at maamong gaya ng mga kalapati. Meron yung kalapati, maamo yan. Di ba? Isa sa mga maamong alaga. So yun po mga kapatid, ang ilang practical na aplikasyon ng ating pagiging tapat na katiwala. Ngayon mga kapatid, bago tayo tuloy magtapos, nais natin mag-iwan sa atin ng mga sumusunod. Number 1, maging liwanag tayo. Magliwanag sa madilim na panahon. Ang challenge dito mga kapatid, habang ang mundo ay nagrereklamo o nawawala ng pag-asa dahil sa energy emergency, ang mga Kristiyano ay dapat manatiling maningning. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So yun mga kapatid, maaaring limitado ang kuryente o mahal ang gasolina, pero ang ilaw ng ating pag-asa at kabutihan ay hindi dapat namamatay. Magliwanag daw tayo. At isa pa, maging matalinong katiwala sa tahanan. Simulan sa pagtitipid sa kuryente at tubig. Mga practical to, mga kapatid. Simulan natin sa ating sariling bahay. Magkaroon tayo ng disiplina sa paggamit ng kuryente at tubig. Tularan natin yung mga anak. No? O turuan natin ang mga anak natin
na ang pagtitipid ay hindi dahil sa tayo naghihirap, kundi dahil tayo nagpapahalaga sa biyayang ibinigay sa atin na may kapal. Patayin natin ang ilaw at appliances na hindi ginagamit bilang pagkilala sa ating responsibilidad sa bansa. So, titipid tayo, hindi dahil wala kang pambayad ng Meralco. May pambayad ka, kaya lang gusto mo makipagkaisa. Makipagkaisa ho tayo. Kung maging bitamina tayo sa kapwa, sa halip na reklamo, magbahagi tayo ng pag-asa. Maging vitamin tayo, sa medisina. Sa halip na makidagdag pa tayo sa ingay ng reklamo at mga negatibong balita sa social media, at kung ano mga fake news na lumalabas dyan, maging boses tayo ng pag-asa. Kung may kakilala kang kapitbahay, na hirap dahil sa taas ng pamasahe at bilihin, abutin mo na siya. Tulungan mo. Magbahagi ka ng kahit maliit na tulong. Isang sakay, isang balot na dilata, isang tapat na panalangin para sa kanila. At speaking of panalangin, talagang kasama dito yan, mga kapatid. No? Maging tagapamagitan sa panalangin. Isama sa pampamilyang panalangin gabi-gabi ang kalagayan ng ating ekonomiya at ang mga sektor na tinatamaan. Sama natin yan. At hindi lamang yan. Sama natin maging tagapamagitan daw tayo. Ito. Una sa lahat ay sinasama ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan, at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao. So, kung kaya natin, pag-pray natin lahat ng kakilala natin, mga kapatid. Pero kasama dyan ang gobyerno. Kahit hindi nyo binoto si BBM, mga kapatid. Ako, hindi ko binoto yan. No? Pero hindi natin tunutulig siya ng ganun-ganun lang. Nakikipag-cooperate tayo sa gobyerno. Sapagat, bakit? Dahil utos ng Diyos eh. Pasakop tayo. Katulad din ito. Patungkol sa mga hari. At sa lahat ng nasa mataas na katungkulan. No? Ipapanalangin din continuation niya nung verse 1, di ba? Sabi rito, sa verse 1. At pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, pananalangin, pamamagitan at pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari, at sa lahat ng mga mataas na katungkulan upang tayo mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. So yun po mga kapatid, yan ang mga ilang mabibigay natin na payo, aral, sa panahon na ang mga resources natin sa gitna ng mga pagkukulang, mga kakulangan, ika nga. So, sapat na biyaya yan ng Diyos sa gitna ng kakulangan. Ang krisis sa energy ay krisis ng mundo. Ngunit ang ating katatagan ay mula sa langit. Huwag nating hayaang mamatay ang alab ng ating pananampalataya dahil lang sa pagtaas ng presyo ng mga gasolina. Tanda natin, ang Diyos ay tapat at sapat. Tapat at sapat ang kanyang biyaya para sa bawat isa sa atin. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. Tayo po'y muling manalangin.